Kung negosyante ka o kahit basic fan ka lang ng sports marketing, kailangan mo talagang malaman ang nangyari sa Nike nitong nakaraang linggo. Kasi hindi lang basta shirt ang binenta nila. Isang buong business case study ito na nangyari sa harap natin sa loob lang ng ilang araw. But eto ang kakaiba. Hindi pa man nagsisimula ang US Open. Wala pang laro, wala pang resulta, wala pa ni isang serve na naitama. Therefore, paano posible na kumita na si Nike ng tinatayang $5 milyong sa loob lang ng isang linggo? Gamit lang ang isang shirt at ang pangalan ng isang Pilipinang manlalaro. Kasi ang sagot dito, hindi tungkol sa tennis. Tungkol ito sa isang bagay na mas malaki. At kapag naintindihan mo ito, mauunawaan mo rin kung bakit ang ibang brand tahimik na sinusundan ang parehong playbook. Simulan natin sa produkto mismo dahil doon nagsisimula ang kwento. Naglabas si Nike ng special black shirt para kay Alex Eala. May flower details ito at ang pangalan niya ay nakalagay sa likod. Presyo, $42. Hindi pa man na-announce kung kailan ito i-release dito sa Pilipinas, pero nag-post na si Eala mismo tungkol dito. Sinabihan ng mga followers niya, quote, "You know what to do." But bago pa man dumating ang shirt na ito, may isa ng produkto si Nike na inilabas. Ang buong US Open outfit ni Eala, ang blue dress niya para sa torneo. Presyo nito, $140 o mahigit 8,600 piso. Kaya naman dalawang produkto na magkaibang presyo, magkaibang antas. Pero pareho ang mensahe. Pinustahan na ni Nike ang buong kampanya nila sa isang manlalarong papasok pa lang sa kanyang unang direktang appearance sa US Open bilang top seed. At doon papasok ang unang tanong na dapat mong itanong. Bakit naglabas si Nike ng premium na $140 na produkto bago pa man malaman kung mananalo o matatalo si Eala sa torneo? Pero ang sagot doon, simple lang naman. Hindi kailangan ni Nike na manalo muna si Eala para bilhin ito ng mga tao. Ang binebenta nila, hindi lang basta damit. Binebenta nila ang pakiramdam na kasama ka sa kwento. Therefore, ang $140 na presyo, hindi ito basang basic fan shirt. Inilagay ito ni Nike sa premium category dahil alam nilang handang magbayad ang mga tunay na fan ng mas mataas kung ang produkto ay konektado sa isang historic na sandali sa career ng isang atleta. At tama nga sila. Ang pagpasok ni Eala sa US Open bilang top seed, isang malaking bagay para sa Pilipinas. Hindi lang ito isa pang torneo. Para sa maraming Pilipino, isa itong pambansang sandali. Kinakatawan niya ang bansa sa isa sa pinakamalaking entablado sa buong mundo ng tennis. Pero paano ito naisalin ni Nike sa aktual na benta? Kasi maraming brand ang may magandang timing, pero hindi lahat nagagawang kumita mula rito. Kaya naman, tingnan natin ang mga eksaktong hakbang na ginawa ni Nike dahil bawat isa dito sinadya. Una, hindi naghintay si Nike na magsimula pa ang torneo. Inilabas nila ang Black Edition shirt habang tumataas pa lang ang atensyon sa publiko para kay Eala. Bawat interview, training update at social media post niya, binabantayan ng mga Pilipinong fan. Pero bakit importante ang timing na ito? Kasi kapag naghintay ka hanggang matapos na ang laro, huli ka na. Ang mga fan mas gustong bumili bago pa man malaman ang resulta. Gusto nilang maging bahagi ng build-up, hindi lang bahagi ng celebration pagkatapos. Kaya naman binigyan ni Nike ang mga supporter ng pagkakataong bilhin at isuot ang shirt bago pa man tumuntong si Eala sa court. Naging bahagi ito ng excitement bago ang laro, hindi lang basta souvenir pagkatapos. Sumunod, tingnan natin ang design mismo ng shirt. Ang itim na kulay, hindi random na desisyon. Binigyan ito ng distinct identity ang produkto at pinaghiwalay ito mula sa mga standard na Nike design. At dahil nasa harap at likod ang pangalan ni Eala, nananatiling makikita ito mula sa bawat anggulo. But bakit mahalaga ang detalyeng ito? Kasi hindi na basic training shirt ang itsura nito. Naging statement piece ito. Parang official jersey ng isang atleta sa competitive sport, hindi lang basta fan merchandise. Kaya naman sa tingin ng mga bumibili, hindi na lang sila bumibili ng tela at logo. Bumibili sila ng piraso ng kasaysayan ng Pilipinas sa sports. At dito papasok ang ikatlong hakbang, ang media coverage.
Kumalat ang balita tungkol sa katanyagan ng shirt sa mga national news outlet sa Pilipinas. Umabot ang kwento sa mas malawak na audience sa mga taong hindi pa nakakita ng orihinal na announcement ni Nike. Pero bakit malaki ang epekto nito? Kasi kapag pinag-uusapan na ng national media ang tungkol sa benta ng isang produkto, nagbibigay ito ng karagdagang kredibilidad. Ipinapakita nito na hindi na basic commercial launch ang nangyayari. Malaking kwento na ito. Kaya naman, nagsimulang maghanap ang mga taong hindi pa dating interesado. Tinitingnan ang presyo, binibisita ang mga Nike store, kapwa online man o physical. At kapag naramdaman ng mga tao na mabilis na naubos ang produkto sa iba, doon pa lalong tumataas ang pagmamadali na bumili. Pero ang pinakamalaking hakbang, hindi galing kay Nike mismo. Galing ito kay Alex Ayala. Ibinahagi niya ang shirt sa kanyang Instagram stories, nilink ang sales page at hinikayat ang mga supporter niya na kumilos. Kaya naman ito ang punto kung saan naging personal ang buong kampanya. Kasi may direktang relasyon ang mga atleta sa kanilang mga fan, lalo na sa social media. Ang mga followers ni Ayala invested na sa career niya. Kaya kapag sinabi niya mismong bilhin ito, mas malaki ang tiwala, mas malaki ang atensyon, at mas malaki ang posibilidad na bilhin nila ito. Pero mayroon ding practical na dahilan kung bakit epektibo ito. Ang Instagram story niya, direktang landas mula sa personal account niya papunta sa product page. Hindi na kailangang maghanap pa ng mga fan. Makikita nila ang produkto, i-click ang link, at tapos na ang transaction. Therefore, ang convenience na yon, malaking factor sa online sales. Dahil bawat hakbang na tinatanggal mo sa proseso ng pagbili, mas malaki ang posibilidad na matapos ang benta. At may isa pang bagay na naidagdag ang post na yon. Pakiramdam na personal ang suporta niya sa sarili niyang produkto. Oo, ginawa at pinamarketing ni Nike ang shirt. Pero nang ibinahagi ito ni Ayala mismo, naging mas konektado ito sa kanyang mismong US Open campaign. Hindi na lang basta bumibili ang mga tao mula sa isang malaking sports brand. Direkta silang tumutugon sa atleta na gusto nilang suportahan. Kaya't ano ang naging resulta ng lahat ng ito? Ayon sa mga report, bumibili ang mga supporter online at sa mga physical store. Ang online shopping, nagbigay ng pagkakataon sa mga fan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas na bumili agad. Habang ang mga store purchases naman, nagpapakita na hindi lang limitado sa digital audience ang demand. Aktibong hinahanap din ito ng mga tao sa mga retail location. Kaya naman, ang kombinasyon ng online at physical na benta, mahalagang senyales. Ipinapakita nito na malawak ang interes ng publiko, umaabot ito sa iba't ibang grupo ng consumer sa parehong oras. At dito natin makikita kung gaano kalinaw ang naging estratehiya ni Nike. Inilabas nila ang premium $100 at $40 na US Open outfit. Sinundan nila ito ng $42 na Black Edition shirt. At ginamit nila ang timing ng torneo para i-maximize ang attention. Kaya bumalik tayo sa tanong sa simula. Hindi $5 milyong sa isang linggo dahil lang sa magandang disenyo ng shirt. Nangyari ito dahil naunawaan ni Nike ang tatlong bagay ng sabay-sabay. Ang talento ni Alex Ayala, ang pambansang pride ng mga Pilipino, at ang tamang timing bago mismo ang isang historic na torneo. At kapag pinagsama mo ang tatlong iyon, hindi na kailangan ng isang trophy para bumenta. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang brand na naglabas ng produkto bago pa man malaman ang resulta ng isang laro, alalahanin mo ito. Minsan, hindi na kailangan hintayin ang tagumpay bago kumita. Kailangan mo lang paniwalaan na ikaw na ang susunod na kwento ng bansa mo. Ikaw naman ang magsabi, sa tingin mo, bibilhin mo ba ang Black Edition shirt na ito? At kung ikaw ang nasa posisyon ni Nike, ano pang produkto ang ilalabas mo bago matapos ang US Open? I-comment mo sa baba. At kung interesado kang malaman kung ano pang susunod na ilalabas ni Nike para kay Ayala, mag-subscribe ka na. Dahil dito natin susubaybayan ang bawat release, bawat sales report, at bawat susunod na hakbang ng kampanyang ito.